Nababahala daw mga tol ang China, no, sa mga nuclear weapons ng Amerika. Tas German warship dumaan sa pagitan ng Taiwan saka ng Pilipinas ata o ng China mga tol. Well, eto bigyan natin ng reaction video 'to. Nangangamba mga tol. Nangangamba ang isang higanteng bansa na mahilig mambuli. Talaga bang nangangamba mga tol? Yan ang ating aalamin. Ito yung mula kay John Reps ha. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sir, puro na lang po ba tayo diplomatic? Wala po ba tayong gagawing tugon doon sa pagiging agresibo po ng mga Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas? Ganda ng tanong, no? Yun din yung tanong natin lagi, mga tol. Inakusahan ng China kahapon ang Amerika na lumilikha umano ng malaking banta sa nuklear sa mundo matapos inaprubahan ni US President Joe Biden ang redirect deterrent strategy ng Amerika na palawakin ang nuklear na armas nito na nakatuon umano sa China. Binalaan naman ng China ang mga barko ng Germany matapos dumaan ang mga German warship sa pagitan ng China at Taiwan na inaasahang ding bibisita sa Pilipinas. Papalibutan na kayo. Inaprubahan ni US President Joe Biden ang Nuclear Employment Guidance na isang mataas na uri ng deterrent document. Ang binagong bersyon na ito ay tutuon sa pagpapalawak o pagpaparami ng nuclear arsenal ng Amerika sa unang pagkakataon dahil sa mga banta umano ng kalabang bansa base sa report. Matapos ang anunsyong yan ay kaagad naman itong pinuna ng China ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning sa isang regular na press conference ay lubos na nababahala umano ang China sa anunsyo ng Amerika. Nanlalambot yung mga tuhod ni Xi Jinping mga tol. Nanlalambot yung kanyang mga tuhod. At idinagdag niya na pinapanatili umano ng China ang nuclear arsenal nito sa pinakamababang antas na kinakailangan lamang para sa pambansang seguridad ng China. Inakusahan din ni Mao Ning ang Amerika bilang tagalikha ng pinakamalaking estratehikong panganib na banta ng nuklear sa mundo. Anya, ang China ay sumusunod umano sa isang patakaran sa paggamit ng mga sandatang nuklear. Never kayong sumunod, wag nyo kaming lokohin. Never kayong sumunod, may sarili kayong mundo. Lalo na sa no first use of nuclear weapons sakaling magkagyera. Dagdag pa ni Mao Ning na hindi nilalayon ng China na makisali sa karera ng nuclear na armas. Ngunit taliwas ito sa sinabi noon ng Pentagon na ang China ay naghahabol umano sa kakayahan ng Amerika at patuloy na binibilisan ng China ang pag-modernize ng militar nito, kabilang dito ang pagpapalawak ng mga nuclear na armas nito. Itinigil ng China ang pakikipag-usap sa Amerika sa posibleng limitasyon sa mga sandatang nuklear. Ngunit hinihimok ni Mao Ning ang Amerika na tuparin umano ang espesyal at prioridad na responsibilidad nito kabilang ang pagbabawas ng laki ng mga nuclear arsenal nito at abandonahin ang mga alyansang nuklear nito sa Europa at Asia. Kabadong-kabado sila, no? The need to Bagay, sino ba namang hindi kakabahan, 'di ba? Pagkatapos mo magsiga-sigaan, 'di ba? Yung sinisiga mo biglang nagpalaki lalo ng husto. Malalambot talaga tuhod nyo. systematically prepare for this competition is the central task of U.S. foreign policy. Strengthening the manufacturing and defense industrial base, reinvesting in national defense, recapitalizing the U.S. nuclear arsenal, and addressing gaps in the defense industrial supply chain. Kailanman ay hindi isiniwalat ng China ang laki ng mga puwersang nuklear nito pero sinabi ng Stockholm International Peace Research Institute na ang nuclear arsenal ng China ay pangatlo umano sa pinakamalaki sa mundo na mayroon ngayong 500 warheads. At sa tansya ng militar ng Amerika ay malamang na magkakaroon ang China ng mahigit sa 1,000 nuklear pagdating ng 2030. Grabe. Samantala noong Lunes ay binalaan rin ng China ang Germany na isang miyembro ng NATO na huwag magpadala ng mga barkong pangdigma sa estratehikong daluyan ng tubig na naghihiwalay sa China at Taiwan. Miyembro ng NATO yan. Huwag kayong mag-angas-angas dyan. Na sinasabi ng China na ito ay isang panghihimasok sa mga panloob na gawain nito. Ayon kay German Rear Admiral Axel Schulz noong Lunes,
Ang mga barkong pangdigma ng Germany na tinutukoy ng China na dumaan sa pagitan ng Taiwan at China ay ang Baden-Württemberg na isang frigate at ang Fork am Main na kasalukuyang nasa Pasipiko. Sinabi ni Admiral Schulz na ang mga barkong pangdigma ng Germany na dumaan sa Taiwan Strait ay hindi gumawa ng anumang partikular na hakbang sa seguridad. Gayunpaman, idinagdag niya na inaasahan na niya ang hukbong dagat ng China, Coast Guard o Maritime Militia na haharang sa kanila, pero wala umanong nagtangkang humarang sa kanilang barko habang sila ay naglalakbay. Wala, di naman kayo Pilipinas eh. Kung Pilipinas kayo, haharangin kayo niyan. 'Di ba? Takot lang nila sa inyo. Pero biruin mo pati yung pre-navigation, 'di ba? Pinapakailaman nila. Anya, ipinapakita ng Germany ang kanilang bandila upang ipakita na pinaninindigan nila ang kanilang mga kasosyo at kaibigan dito sa Asya. Ang kanilang pangako sa kaayusan ay nakabantay sa mga patakaran at mapayapang solusyon sa mga salungatan sa teritoryo. Ang Baden-Württemberg at ang Frankfurt am Main ay nasa kabisera ng Japan at inaasahang bibisita rin ito sa South Korea at Pilipinas. Ang Baden-Württemberg ay kargado ng mga makabagong teknolohiya para sa labanan at nagtataglay rin ito ng mga anti-ship at anti-aircraft missiles, habang ang Frankfurt am Main ay isa sa pinakamalaking barko sa German Navy na may displacement na 2,200 tons na siya namang nagdadala ng gasolina at mga balang reserba. Panay na lang ang puna ng China sa mga bansang nagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Maraming ang bansa ang sumusuporta sa Pilipinas, pero ang Pilipinas ay wala umanong balak gantihan ang China sa mga illegal na gawain nito sa West Philippine Sea. Yun ang problema, mga tol. Yun ang problema. Kasi tulad nga nung sinasabi natin sa mga nakaraan nating reaction video, kung paliliitin natin may mga bully at may mga binubuli, di ba? Kapag yung binubuli, never gumawa ng self-improvement at hinayaan na lang niya yung nambubuli sa kanyang maging masaya sa ginagawa sa kanya, mananatili na lang yun at makakasanayan na lang yun nung nambubuli sa kanya hanggang sa tumanda na sila, mga tol. O, di ba binubuli kita nung bata pa tayo, hanggang pagtanda, mga tol, binubulas niya pa rin yun kasi hindi nagkaroon ng self-improvement eh. So ganun din tayo, mga tol. Kapag hinayaan lang natin yung ginagawa nila at puro tayo pakiusap, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo. Puro ganun tayo, alam nyo, tigilan nyo na yan. Wala mangyayari, hindi tayo tatantanan yan. 'Di ba? Yung ibang bansa na maliliit kasi katulad natin, aba pumapalag, mga tol. Pumapalag. Taiwan nga pumapalag, pagka liit-liit pumapalag eh, tayo ay wala. Anong aasahan natin? Sir, 3 beses na pong nagkaroon ng mga violenting incident na ginagawa po ng China. Sir, puro na lang po ba tayo diplomatic? Wala po ba tayong gagawing tugon doon sa pagiging agresibo po ng mga Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas? Thank you. Well, in line with the President's directive, no? Kasi if we would be going beyond diplomatic or peaceful approach, you can just imagine, maybe if you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. So baliwala rin pala yung sinabi nung nakaraan ng AFP, no? Now for example, maulit-ulit yung nangyari noong July 17 kung saan ay sinugod sila ng mga Chinese Coast Guard, hinarapan sila ng palakol at patalim. So, hindi matutupad yung sinasabi nilang tatapatan din nila ng palakol at patalim. 'Di ba? Sinabi nila yun eh. So kung ganito tayo, diplomatic protest, di mauulit-ulit yung nangyari nung nakaraan na wala lang. 'Di ba? Wala lang tayo. And we are compliant to the code of conduct that we have signed in 2002, that among others, parties will exercise restraint in the conduct of activities that would complicate or even escalate the dispute in the area, among others. Alam niyo, ibang mga bansa, no, nagpapalakas sila ng kanilang mga military, gumagawa sila ng mga arsenal nila, ng kanilang puwersa, pinapalakas nila para walang makapambula sa kanila at mapapalagan talaga nila kung sino man yung maglalakas ng loob. Sa atin, gumagastos ng bilyon-bilyon, ang dami nating exercises sa Laknib,
balikatan, may mga ganyan tayo, bibili ng aircraft, bibili tawag dito, ng iba't ibang mga kagamitan, assets, 'di ba? After nun, binangga tayo ng China, mahalaga tinuloy namin yung mission namin, 'di ba? Brave kami, tinuloy namin yung mission namin. Pero ano nangyari? Ano nangyari, 'di ba? Hindi sa inaano natin ng ating mga ang ating gobyerno, ang ating mga militar, mga tol. Alam naman natin na alam nila kung anong ginagawa nila. Pero paano matitigil ang isang bansang bulas, mga tol, kung hindi sila makakatikim ng sarili nilang gamot? Anyway, anong masasabi ninyo mga kapatid tungkol dito sa mga videong napanood na natin mula kay John Reps? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Alright, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell. At syempre comment na rin kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.